Siya ang malaalamat na si Mang Kanor. Noong kabataan ni Mang Kanor, ay minsan din siyang naging alagad ng batas. Pero hindi naging maganda ang naging experience niya sa kanyang mga kasama sa trabaho. Dahil sa hindi kaaya-ayang mukha ni Mang Kanor, madalas ay tinatanggihan siya ng mga babae. Kaya naman madalas ay binubuli siya ng mga kasamahan at mga ibang tao, na malabo siyang magkaroon ng kasintahan. Nung minsan nga ay, inaya sila ng kanilang hepe sa isang bahay aliwan. Binigyan siya ng kanilang hepe ng babae para makatikim man lang siya ng masarap na luto. Dahil first time ni Kanor na makatikim ng babae ay agad itong nilabasan. Sinubukan din ni Kanor na manligaw pero lagi siya tinatanggihan. Kaya naman nawala ang tiwala niya sa kanyang sarili bilang isang lalaki. Isang gabi meron operasyon ang grupo ni Kanor. Meron silang isasagawang raid na di umanong sindikato ng iligal na droga. Naging madugo ang kanilang operasyon at muntikan pa siyang mamatay. Alalang-alala ang kanyang ina sa kanyang pag-uwi. Napansin din ng kanyang ina na meron siyang dalang bag. Ang bag na dala niya ay may laman na sandamakmak na pera. Dahil sa takot at panganib sa kanyang trabaho, nagpasya si Mang Kanor na magretiro na lamang sa kanyang trabaho. Nagtayo na lamang ng negosyo si Mang Kanor. Isang Japanese na kainan ang kanyang itinayong negosyo. Makalipas ang 15 years, lumago ang kanyang negosyong kainan. At dito niya nakilala ang di umanong naging kasintahan niya na si Sandra. Si Sandra at ang kanyang kaibigan ay naging regular customer niya sa kanyang negosyong kainan. Naging mabait si Mang Kanor kay Sandra, at kung minsan ay hindi na niya ito pinagbabayad tuwing kakain sa kanyang kainan. Unti-unti nahuhulog ang loob ni Mang Kanor kay Sandra pero, hindi niya ito pinahahalata sa dalaga. Hanggang sa nagbigay ng motibo si Sandra kay Mang Kanor, at biglang hinalikan si Mang Kanor sa pisngi. Doon na nagkaroon ng lakas ng loob si Mang Kanor na ligawan si Sandra. Sinimula ni Mang Kanor ang panliligaw kay Sandra. Hanggang naging kasintahan niya ang dalaga. Dahil sa dami ng pera ni Mang Kanor, binibigay niya ang luho ng dalaga. Pero ang hindi niya alam ay pineperahan lang pala siya nito. Umayag lamang ang dalaga na maging kasintahan siya dahil lamang sa pera niya. Sa kanilang anniversary, isinuko ni Sandra ang kanyang bataan kay Mang Kanor. Bago pa nila simulan ang yarian, humirit si Mang Kanor na videohan ang kanilang gagawing yarian. Nung una ayaw pumayag ni Sandra, pero nung sinabi ni Mang Kanor na dodoblehin ang pera na ibibigay niya ay pumayag din ang dalaga. Makalipas ang ilang linggo matapos ang kanilang anniversary, napansin ni Sandra na laging masama ang kanyang pakiramdam. At nung binilhan siya ng kanyang kaibigan ng pregnancy test, lumabas sa resulta na nagdadalang tao si Sandra, at walang ibang ama kundi si Mang Kanor. Umiiyak ang dalaga sa nangyari. Inamin niya kay Mang Kanor na buntis siya. Masaya si Mang Kanor, subalit si Sandra ay galit at balak ipalaglag ang dinadalang bata sa sinapupunan niya. Inamin ni Sandra na hindi niya totoong mahal si Mang Kanor. Umayag lamang siya na maging magkasintahan sila dahil lamang sa pera ni Mang Kanor. Masamang-masama ang loob ni Mang Kanor. At si Sandra ay hindi na nagpakita sa kanya. Simula noon ay naging lapitan ng mga babaeng nangangailangan si Mang Kanor. At syempre palaging meron kapalit, at lagi niya kinukuhanan ng video ang mga babaeng nakaka-sex niya. Hanggang sa isang araw ay nawawala ang kanyang cellphone. Kinabahan si Mang Kanor, dahil lahat ng sex video niya ay nakasaved sa nawawala niyang cellphone. Makalipas ang ilang araw ay nag-viral na ang kanyang sex video. Inireklamo siya ng mga babaeng sangkot sa kanyang mga scandal video. Sinubukan niya umiwas sa mga pulis pero nahuli pa rin siya at ikinulong. Nanawagan siya na humingi ng tawad sa mga nabiktima niya. Ang hangad niya lang naman ay tumulong, pero mali ang kanyang pamamaraan na pagtulong. Isa-isa naman siya pinuntahan ng mga babaeng nabiktima niya para makipagkasundo, at patawarin siya. Pero isang bagay ang hindi niya inaasahan. Ang kanyang dating kasintahan na si Sandra ay binisita siya sa kanyang kulungan. Nakipag-ayos din si Sandra kay Mang Kanor, at nalaman din ni Mang Kanor na, itinuloy ni Sandra ang kanyang pagbubuntis. Ipinakita ni Sandra kay Mang Kanor ang kanilang anak. Naging masaya at malaki ang pasasalamat niya kay Sandra dahil mas pinili nito na ituloy ang pagbubuntis. Nakonsensya si Sandra kaya itinuloy niya ang kanyang pagbubuntis. Naisip niya na ipalaglag ang bata dahil sa takot niya sa magulang. Ganun pa man,
Pinatawad naman siya ng kanyang mga magulang at minahal ang kanilang anak ni Mang Kanor.